Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po'y dumalangin sa ating pumahal na Panginoon. Dakila't mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat dalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Waldy Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapabot ng taus-pusong pasasalamat. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang habag at awa, sa bawat isa sa amin, sa iyong dakilang pag-ibig, na palagi kaming sinasamahan, mahal na Panginoon, lalong higit ang iyong napakatamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, nagbigay po ng kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso at kaisipan, mahal na Panginoon Jesus. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, kami muli nagsisisi, humihingi po ng tawad sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, hindi mo kinalugdan na amin nakita ng isip na sambit, kailan na pagbigyan, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, dalangin po namin, minsan pa, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ikaw pong maglagay ng mga salitang lalabas sa aking mga labi, mahal na Panginoon, gamitin mo lamang daluyan ng pagpapalang, espiritual, itago mo ko sa iyong likuran, mahal na Panginoon, sa lamang umaasa, at sunod dalangin ng aming balabit, Pastor, sama-sama naming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, uri ng hadlang, unbeliefs and doubts, cast out in the name of Jesus. In the mighty name of there is Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Makaupo po tayo mga minamahal, praise God. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, I want to give the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving, and majesty belongs to our dearest Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Waldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Praise the Lord. And papaabot din po ko ng isang mapagpalang hapon to the beloved children, the whole Almeda family. Praise God. Maging sa ating po mga live webcast viewers na nakantabay sa mga oras na ito. God bless you so much po. At pagpapaabot din ng mapagpalang hapon sa ating beloved ordained preacher, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat ng aking kapwa manggagawa, kapwa mga ngaral, sa ating beloved instrumentalist, beloved choir members, at sa inyo po, mga minamahal, isang mapagpalang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Tayo po, mga minamahal, ipatuloy sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Ating binigyan ng pamagat, spiritual holiness. Spiritual holiness. Pakibasa po ang ating teksto. Magkasunod po ito sa Hebreo 12:14 at sundan po ng Mateo 5:8. Amen. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 12 sa talatang 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay hindi makakakita sa Panginoon. Amen. Dito naman po sa aklat ng Mateo, Kabanata 5 sa talatang 8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you so much po sa pagkabasa ng banal na salita. Ang Diyos po magpapala ng kanyang banal na salita. Spiritual holiness, mga minamahal. Ano ibig sabihin ng holiness? Holiness is being separated from sin, mga minamahal ko. Ang pagiging banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay paglayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Everybody say amen. And holiness is being set apart for God. Ibig sabihin, mga minamahal, tayong mga mananampalataya ang ating buhay, tayo po ay inilayo ng Diyos, inihiwalay sa makasalanang mundong ito, nakalaan ang ating buhay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bawat mananampalataya, mga minamahal, ay dapat magsumikap na makasunod sa tinatawag na spiritual holiness. Meron kasing tinatawag na physical holiness, mga minamahal. Yung sa ibang pananampalataya, hindi lingid sa ating kaalaman. May mga relihiyon dito sa mundong ito, nasa kanilang pananamit, mga minamahal, halos hindi mo makita ang kanilang, halos mata na lang, mga minamahal. Alam niyo kung ano aking tinutukoy. Halos, lalo na yung mga babae nila, mata na lang ang nakikita. Yung mga kamay nakagwantis, buong katawan, balot na balot ng damit.
Sa pisikal na pangunawa, sila ay banal sa paningin ng tao. Subalit, hindi sila banal sa espiritual sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magkaiba ang tinatawag na physical holiness sa spiritual holiness. Everybody say, praise the Lord. Diba? Meron tayong tinatawag na dapat mahaba ang ating damit. Nasa Biblia naman yan eh. Dapat hindi ang babae, hindi nagsusuot ng kasuotan ng lalaki. Kaya nga, yan yung tinatawag na physical holiness. Pero, ang tunay na kabanalan at malalim, mga minamahal na kahulugan ng kabanalan, ay nasa spiritual po na kabanalan. Everybody say amen. Tingnan po natin mga minamahal, ating unawain, yung tinatawag na spiritual holiness. Kasi, kapag hindi po natin ito naunawaan ng lubusan at hindi po natin nasunod ito, mga minamahal, sabi ng talatang ating nabasa, hindi natin makikita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, tandaan po natin, ang Biblia makapal, hindi yung porke nabasa natin na sinabi ng talata ay kabanalan, ay nagre-represent lamang ng kaanyuan kabanalan. Mas pinakamahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon na maunawaan po natin yung tunay na kahulugan ng kabanalan patungkol sa espiritual. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, holiness is being separated from sin sa lahat ng uri ng kasalanan. Kasi mga minamahal, tandaan natin, yung kasalanan may enjoyment din dyan kasi. Sa kasalanan, sa totoo lang, may enjoyment dyan. Kaya maraming mga Kristiyano pa din ang nalilinlang ng kasalanan. Dahil ang akala nila, panghabang buhay na saya yung kanilang nararanasan. Pero ang sabi ng Biblia, yan ay sandaling panahon lamang. At pagkatapos niyan, lilipas yan at haharapin mo ang kabayaran ng iyong ginawang kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Kaya, napakahirap na kapag ang isang Kristiyano hindi naunawaan ang tunay na kahulugan ng kabanalan dahil hindi niya ito masusunod, hindi niya ito magaganap at haharapin niya ang pagdurusa na bunga ng kanyang pagsuway sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kinakailangan mga minamahal, pilitin natin na masunod yung tinatawag na spiritual holiness. Kinakailangan natin itong ipamuhay, mga minamahal. Kaya dapat maunawaan po muna natin. Kapag sinabi po natin holiness, when we speak about holiness, napakalawak ng kahulugan na ito sa espiritual, mga minamahal ko. Unang-una, ang tunay na kahulugan ng kabanalan is being close to God. Everybody say, praise the Lord. Ang kabanalan pala ay pagiging napakalapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. That a believer should have a deep relationship to our dearest Jesus. Masasabi palang ikaw ay banal, tunay na banal sa harapan ng Diyos kapag ikaw ay merong napakalalim na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kinakailangan, bawat mananampalataya ay may malalim na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya paano natin malaman na tayo ay merong malalim na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kinakailangan mga minamahal, mayroon tayong regular na pakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Sa paanong paraan ang ating regular na pakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos? Bilang mananampalataya, lahat po tayo dito, mga minamahal, bawat isa na narito, kinakailangan, bukod sa ating pagdalo sa banal na gawain, meron tayong regular na pagpupuri para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang yung mga manggagawa, mga minamahal. Bawat mananampalataya, bawat anak ng Diyos, kinakailangan, araw-araw, meron kang inilalaan na oras na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Parte yan ng espiritual na kabanalan. Everybody say, praise the Lord. Dapat, kasi obligado tayo dyan, mga minamahal. Bawat Kristiyano, kinakailangan may regular na pananalangin, meron tayong regular na pag-aayuno, regular na pagbabasa ng Biblia, mga minamahal. Kasi kung pag-aaralan natin ang Biblia ng maigi, ang kabanalan, ang tinutukoy na kabanalan ng Biblia ay yung pamumuhay na nakakalugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
at nasusunod mo yung banal na kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sa ibang pananampalataya, marami sa kanila nagsusuot din ng mahahabang damit. Mahahaba rin ang kanilang mga buhok, pero sila'y banal lang sa pisikal. Hindi sila banal sa espiritual. Bakit? Hindi nila naganap yung tunay na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalakbakan po ba natin ang kilang Diyos? So, ibig sabihin, mga minamahal, unang-una, masasabing ikaw ay banal sa espiritual kapag ikaw yung napakalapit mo sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pumapayag na matapos ang banal na gawain na hindi mo madama ang matamis na banal na presensya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Diba? Kapag ang isang Kristiyano, malalim ang relasyon sa ating mahal na Panginoon, kahit nasaan ka man, kahit nasaan, anong sitwasyon ka man, kapag tumawag ka sa Diyos, itinaas mo ang iyong kamay, sinasalubong ka kaagad ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patunay na ikaw ay banal sa harapan ng Diyos. Everybody say amen? Kaya nga, di ba yung iba nating mga kapatiran, kapag nagtaas ng kamay, tumangis sa Diyos, ibinubuhos ng Diyos ang banal na presensya sa kanila. Yung iba nating kabatiran, intro pa lang ng gitara, intro pa lang ng piano, grabe na ang pag-iyak dahil damang-dama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya isang napakalaking question mark sa isang Kristiyano na kapag kumikilos ang banal na presensya ng Diyos sa loob na banal na gawain na hindi mo nadarama ang banal na presensya ng Diyos. Ibig sabihin, may hindi ka nasusunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi ng iba, napakahirap namin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi ko madama. Mga minamahal, hindi totoo yan. Madaling madama ang banal na presensya ng Diyos. Siguraduhin mo lang, sundin mo lahat ng banal na kalooban ng Diyos. Hindi matapos ang banal na gawain na hindi ka napuspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. So masasabing ikaw ay banal, tunay na banal sa harapan ng Diyos kapag palaging nasa iyo ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga, yung pagiging banal, unang-una, you need to be closer to God. Pangalawa, ano dapat? Para tayo ay maging banal, makasunod sa espiritual, na kabanalan sa harapan ng Diyos, you need to seek His presence. You need to seek His presence, mga minamahal. Yung kahit na pag nasa loob ka ng banal na gawain, talagang pinipilit mo, pinipiga mo na madama ang banal na presensya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya kapag ang Diyos hindi madamot, mga minamahal, kahit kahapon nagkaroon ka ng kasalanan, kapag dito, dumalo ka ngayong araw na ito, grabe ang pagtangis mo sa mahal na Panginoon, nililimot ng Diyos ang kasalanan mo kahapon. At ibubuhos sa iyo ng Diyos ang kanyang banal na presensya. Hindi madamot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwede sabihin, ang hirap damin ng banal na presensya ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin, tagumpay ang iyong pagdalo sa banal na gawain kung nung isang patak sa luha ng iyong mga mata ay walang pumatak. Everybody say amen. Yan ang kabanalan sa espiritual. Parte yan ng kabanalan sa espiritual. Dahil ang sabi ng Biblia, malinaw na sinabi ng Biblia, kinakailangan maging katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, kapag naging katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At kapag tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, bakit hindi mo madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kapag hindi mo nadarama ang matamis at banal na presensya ng Diyos, dalawa lamang yan. Hindi mo napalulugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang, sabi ng ating bilabid mahal na pastor, bilabid Mama Dir, napakalaking kalugihan sa isang anak ng Diyos na hindi ka mapuspos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Nakakalungkot yun, mga minamahal. Grabe, nagmumoving ang Holy Spirit. Ikaw, dry na dry ang iyong mga mata. Ni walang kirot sa iyong mga puso. Bagamat tinataas mo ang iyong kamay. Bagamat nakaluhod ka. Pero ang tanong, nadarama mo ba ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Tandaan natin, ang pagdagit ng mga banal,
kapag dinangit na mahal na Panginoon, yung walang masumpungang bahid o kapintasan. Sa tuwing ikaw ay napupuspos ng Banal na Espiritu ng Diyos, lahat ng kapintasan, bahid na nagawa mo kahapon, kanina, automatic nabubura sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Basahin po natin mga minamahal. Sabi ng Biblia, upang tayo ay maging banal, tunay na banal sa harapan ng Diyos, kailangan maging katulad tayo ng mahal na Panginoon. Unawain natin, Ephesians chapter 5, verse 1 up to 2. Sundan agad ng 1 John chapter 3, verse 2. Ayon po sa aklat ng Efeso 5:1 at 2, kayo ngay magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Amen. Amen. First John chapter 3, verse 2. Pakibasa po. Dito naman po sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2 sa Kabanata 3 sa talatang 2. Mga minamahal, ngayong mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo sa nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y maging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw yung ating talatang nabasa. Kayo nga ay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain na handog sa Diyos upang maging mabangong samyo ng masarap na amoy. Everybody say Amen. Ang ibig sabihin ng talatang ito, mga minamahal, yung katwiran ng Diyos dapat sumasa atin. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin na tayo maging katulad ng Diyos. Hindi naman yung ibig sabihin na tayo maging Diyos. Hindi ganoon. Ang ibig sabihin ng talatang ito, yung katwiran ng Diyos, yung righteousness na mahal na Panginoon, kinakailangan sumasa ating mga anak ng Diyos. Ano ba yung righteousness ng ating pinakmamahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, be holy, for I am holy. Everybody say Amen. Magpakabanal kayo dahil ako ang inyong Diyos na banal. Alam nyo, kaya nga inireveal ng Biblia kung ano yung katwiran ng Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos na maging anyo natin. Yung maging katulad ng kanyang anyo, mga minamahal. Sa Biblia, tinukoy kung ano yung anyo ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katwiran. Ang sabi ng Biblia, our God is slow to anger. Everybody say Amen. So dapat ganyan din tayo. Tayo mga anak ng Diyos, kinakailangan hindi tayo mabilis magalit. Hindi tayo madaling uminit ang ulo. Everybody say Amen. Sabi ng Biblia, He is faithful and just. Dapat ganyan din tayo. Kinakailangan tapat po tayo sa lahat ng mga bagay. Tapat tayo sa ating pagtatrabaho. Tapat tayo sa ating mga employer. Tapat tayo sa pagbibigay. Tapat tayo sa paglilingkod. Tapat tayo sa lahat ng lumalabas sa ating mga bibig. Walang halong daya, walang halong pagsisinungaling. Everybody say Amen. Ang sabi pa, ang Diyos ay matuwid. Kinakailangan ganyan din ang mga anak ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan matuwid din tayo humatol. Hindi tayo basta-basta humahatol. Kung ano man ang ating nalaman, ano man ang ating narinig sa iba, agad-agad tayo tumatalon sa conclusion, nagkakasala tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, judge righteously. Everybody say, praise the Lord! May narinig kang balita sa ibang tao, patungkol sa kapwa mo. May naghatid sa iyo ng balita, ang sabi, yan si ano, ganito yan, ganito yan. Pero knowing, kilala mo siya, mainit siyang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Laging napupuspos ng banal na presensya ng Diyos. Ibig sabihin, doon ka humatol sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang humatol ayon doon sa narinig mong negatibo patungkol doon sa iyong kapwa. Everybody say, Amen. Ganyan ang gustong anyo natin ng ating mahal. Dahil ganyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung ang Diyos hinatulan tayo sa ating mga kahinaan, pagkakasala noon, wala ang bawat isa dito. Hinatulan tayo ng Diyos ng ayon sa kanyang matuwid na paghatol bilang Diyos na mapagmahal, punong-puno ng habag at awa sa ating lahat. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, ano pa yung anyo ng mahal na Panginoon? Ang Diyos ay maamo. Dapat ganyan din tayo.
Dapat maamo ang Kristiyano. Everybody say amen. Madaling makausap. Dapat ang anak ng Diyos, kapag nagsalita, mahinahon, pagpapala ang lumalabas sa kanyang bibig, daluyan siya ng pagpapalang espiritual sa ibang tao, lalong higit sa mga tao sa sanlibutan. Ikaw dapat ay isang buhay na patotoo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay matuwid at banal na Diyos. Dapat sa iyo mismo nakikita ang kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan dapat ang pamumuhay natin, mga minamahal, upang masunod natin yung tinatawag na spiritual holiness. Baliwala kung ikaw ay banal sa physical, kung ang iyong spiritual naman ay hindi nakakasunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya paano natin masasabi na tayo ay spiritual holy sa harapan ng Diyos? We need to be like Jesus Christ. Everybody say, praise the Lord. Ang mahal na Panginoon, kahit kailan hindi nagsalita ng hindi niya tinupad. Ibig sabihin, siya ay tapat na Diyos. Tapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Gusto rin ng mahal na Panginoon na maging ganoon ang mga anak ng Diyos. Pag sinabi mo, mahal na Panginoon, dadalo ako sa iyo ang banal na gawain. Kahit ganito ang kalagayan ko, kahit wala akong pagpapala, dadalo ako. Kailangan mo ito pa rin yan. Dahil ang Diyos, tinupad niya lahat ng sinabi niya sa iyo, bagamat hindi ka karapat-dapat, ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon ang lahat ng iyong mga kahilingan. Ang maisukli natin sa Diyos, paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ano pa? Para tayo ay makasunod sa tinatawag na spiritual holiness, kinakailangan mong maramdaman palagi ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. You need to be closer to God. Malapit ka sa Diyos. Pangalawa, palagi mong nadarama yung matamis at banal na presensya ng mahal na Panginoon. Upang sa ganon, habang tayo ay narito pa sa mundong ito, lahat ng ating lakad ay pagiginhawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at tayo ay magtagumpay sa ating paglilingkod. Alam niyo mga minamahal, sa Biblia, ang mga nagtagumpay, hindi po yung mga, sa ating kapanahunan, yung mga nag-success na tao dito sa lupa, hindi sila Bill Gates, hindi si Elon Musk, hindi si Mark Zuckerberg, na mga mayayaman kilala sa buong mundo na tinitingala ng sanlibutan ito. Sa Biblia, hindi sila ang nagtagumpay. Sino ang nagtagumpay? Basahin po natin. Joshua, Kapitulo 1, versikulo 8. Dito po sa aklat ng Josue, Kabanatang 1, talata ay 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang tunay na success? Yung mga sumunod sa salita ng ating dakilang Diyos. Sabi sa huling sentence, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Sa English kasi mga minamahal, mas maganda yung translation. Yung binanggit sa English, magkakaroon ka ng success. You will be successful. So ibig sabihin, mga minamahal ko, sabi sa English, thou shall have a good success. So ibig sabihin, ang success sa Biblia, hindi yung mga nakapagtapos lamang ng pag-aaral, hindi yung mga nag-success sa kanilang mga negosyo. Ang tunay na success, mga minamahal sa Biblia, yung mga nakapasok sa plano ng Diyos. Everybody say amen. Mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Mga taong nakaranas ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya hindi lamang yung mga taong nag-success dito sa lupa, sa pag-aaral, sa mga negosyo, ang nag-success sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sino ang tunay na tagumpay? Tayong mga narito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong narito, umulan, bumagyo, palaging dumadalo sa banal na gawain. Kahit bumaha ang ating lugar, hindi tayo titigil sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang success? Ikaw at ako na narito nakapaloob sa plano ng Diyos. Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Yung plano ng Diyos sa ating buhay, maliwanag na tayo po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Yan ang totoong plano ng Diyos, mga minamahal. At sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa mga plano ng Diyos sa ating mga buhay, kahit sa pakiramdam mo, talunan ka, kahit sa paningin mo, wala kang narating, mali yan. Hindi yan ang totoo. Ang katotohanan, mula nang ikaw ay sumunod sa banal na kalooban ng Diyos, ikaw ay nagtagumpay sa mundong ito. Sa lahat ng bagay yan, mga minamahal. Ibig sabihin, tagumpay ka sa pangangailangan mo sa pinansyal, sa material, sa kalusugan, higit sa pagpapalang espiritual. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, kapag ang isang tao nakapamuhay ng may kabanalang espiritual sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit nasaan ka man, kahit nasa anumang sitwasyon ka, anumang kalagayan mo, mga minamahal, ginagabayan ka palagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasamahan ka palagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga panalangin mo, tinutugon ng ating dakilang Diyos. Kapag ipinatong mo ang iyong kamay sa may sakit, gumagaling ang mga karamdaman, nakakaranas ka ng mga himala, nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, namumuhay ka sa tinatawag na spiritual holiness. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, kung ating susumahin ang ating pinag-aaralan, mga minamahal, ang tunay na kahulugan ng kabanalan ay yung palagi kang nakakadama ng matamis na banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan lang, mga minamahal. Dahil kapag nadama mo palagi ang matamis at banal na presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu na ang magtuturo sa iyo kung paano ipamuhay sa lahat ng bagay ang kabanalang nais ng ating mahal na Panginoon. Ang Holy Spirit sa iyo ang magtuturo na magsalita ka ng katotohanan, na hindi ka makakaramdam ng inggit sa iyong kapwa, na hindi ka mag-iisip ng mga kung ano-ano negatibo sa iyong kapwa, mga minamahal. Yung ibang Kristiyano kasi na-inggit. Bakit kaya yung iba ganoon? Bakit yung iba may ganito? Bakit ako wala? Mga minamahal, tandaan natin, hindi tayo pare-parehas ng panahon na tayo ay na-save sa banal na gawain. Hindi tayo pare-parehas ng labor sa harapan ng Diyos. Maaaring yung kapatid mo kung bakit nasa mataas na kalagayan at mga pinagpapala siya ngayon, maaaring siya marami ng ipinagpagal sa banal na gawain ng mahal na Panginoon o paglilingkod sa dakilang Diyos. Kinakailangan bilang isang tunay na anak ng Diyos, namumuhay ka sa kabanalang espiritual, kapag ang iyong kapatid mo pinagpapala, ipanalangin mo na lalong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi dapat na tinatanong natin ng Diyos, Mahal na Panginoon, bakit ako wala? Mahal na Panginoon, dapat ako ganito ako kasi ganoon siya. Hindi ganoon. Ibig sabihin nun, hindi ka pa lumalakad sa tinatawag na spiritual holiness, mga minamahal. Ibig sabihin, kaya hindi mo nadarama ang banal na presensya ng Diyos, may mga bagay na hindi pa kinalulugdan sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makita mo talaga, mga minamahal. Dito sa banal na gawain, makita mo, kapag yung isang Kristiyano nagsumikap, makadama ng banal na presensya, ano ba na kanyang kahinaang pagkukulang, pinapatawad ng ating mahal na Panginoon. Yun ang sikreto, mga minamahal. Nasa mundo tayo na makasalanan. Minsan nadadala tayo, mga minamahal. Pero, ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag laging nasa iyo ang matamis at banal na presensya, ikaw ay nagiging banal sa harapan ng ating pinakamamahal. Bagamat hindi ka banal kahapon dahil nagkasala ka, nagkulang ka, subalit nagsumikap ka na madama ang matamis na banal na presensya, nagiging banal ka muli sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, na binasa natin kanina, without holiness, we cannot fellowship with God. Tingnan niyo mga minamahal. Kaya pala, yung iba hirap na madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit hindi madama? Ang lakas naman ng moving ng Holy Spirit. Ibig sabi pala ng Biblia, without holiness, you cannot fellowship with God. Yun pala yung sagot, mga minamahal. Kasi ang akala natin, yung kabanalan ay patungkol lamang sa mga pananamit. Kaanyuan, malalim pala ang kahulugan ng kabanalan. Ang kabanalan pala ay yung pagsusumikap na makapamuhay sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun pala ang tunay na kahulugan ng kabanalan. Basahin natin. Aklat po ng mga awit, 15, 1 hanggang 3. Pakibasa po. Ayon po sa aklat ng mga awit, 15, 1 hanggang 3, Panginoon, sinong makapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Nang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan.
ni dumudustaman sa kanyang kapwa. Palakpakan Amen. po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita natin yung sagot. Bakit yung iba hindi makadama ng banal na presensya ng Diyos? Kasi nawala sa kabanalan. Si spiritual na kabanalan. Panginoon, sino makakapanuluyan sa iyong tabernakulo? Ibig sabihin niyan, yung presensya ng mahal na Panginoon. Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Ibig sabihin niyan, itong Church of the Living God. At sabi dito sa 2, siyang, ang sagot, ito, sa versikulo 2, siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudustaman sa kanyang kapwa. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng awit, sino ang makikipag-fellowship sa mahal na Panginoon? Ang sagot narito, yun lamang lumalakad ng matuwid sa kanyang banal na harapan. Yung hindi naninirang puri sa kanyang kapwa, hindi gumagawa ng kadustaan sa kanyang kapatid. Hindi mo nililibak ang iyong kapatid. Hindi ka nagiging backbiter kapag kaharap mo, maayos kang kausap kapag talikod, ang dami mong sinasabi. Kaya pala, hindi ka napupuspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon dahil nawala ka sa kabanalang espiritual. Bakit natin ito sinasabi? Para ba tayo ay saktan? Hindi po. Para tayo ay maibalik sa tamang landas ng ating paglilingkod. Dahil ito ay katwiran ng Diyos. Dahil ito po ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, ang bawat anak niya, sumunod sa kanyang buong kalooban. Mga minamahal, everybody say amen. Importante maunawaan po natin ang tunay na kahulugan ng kabanalan. Dahil kapag hindi natin naunawaan ang tunay na kahulugan ng kabanalan, mga minamahal, hindi natin to maipamumuhay. Mga minamahal ko, ibig sabihin, kapag hindi natin naipamuhay ang tunay na kahulugan ng kabanalan, mawawalan ka ng fellowship sa mahal na Panginoon. At kapag nawalan ka ng fellowship sa mahal na Panginoon, hindi mo madarama ang banal na presensya ng Diyos. At kapag hindi mo nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, ikaw ay walang kabanalan sa harapan ng Diyos. Hindi mo makikita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, amen. Kaya sisikapin natin maging katulad ni Kristo. Sisikapin natin maging maamo, mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay, matulungin. Sisikapin natin na nagbubunga ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Bakit? Kapag ito mga minamahal ay ginanap natin, bagamat mahirap, isang tiyak na bagay, magbubunga po ito sa ating mga buhay. Magbubunga yan, mga minamahal. Kapag sinusunod mo yung spiritual holiness, magbubunga yan sa iyong buhay. At tulad sa pagbibigay. Kapag ikaw ay nagbigay ng may katapatan sa tiyak na bagay, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Ganoon din. Kapag isang Kristiyano, sinunod ang tinatawag na spiritual holiness, palagi ka nagpupuri, palagi ka nananalangin, palagi ka nakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, palagi mong sinisikap, madama ang madal na presensya sa tiyak na bagay, magbubunga yan, mga minamahal, sa iyong buhay. Ano yung bunga? Favor of God. Katugunan sa mga panalangin mo, kapangyarihan ng Diyos nasa sa iyo, proteksyon sa iyo ng mahal na Panginoon, araw at gabi, mga minamahal, kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso at kaisipan. Everybody say amen. Isang patotoo, bago tayo magtapos, mga minamahal, may isang kapatiran na backslide. Hindi ko na sabihin kung anong outreach. Matagal na po ito. Siya po ay na-backslide, meaning to say, nawala sa kabanalan. Bumalik siya sa dating bisyo, bumalik sa dating pamumuhay, totaling nilimot ang ating mahal na Panginoon. Isang araw, lahat ng kanyang ginawa ay nagbunga. Nagbunga yung kanyang pagtalikod sa mahal na Panginoon. Ang nangyari, ang paalala sa kanya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, siya po ay nabaon ng nabaon sa napakalaking utang. So napakalaking utang, mga minamahal, di ako nagkakamali, milyon po yun eh. Hindi ko na matandaan kung 2 milyon o mahigit 2 milyon. Nung siya po ay umabot sa ganoong kalaking utang at hindi makabayad itong kapatiran nating na backslide, siya po ay pinakulong. Kasi may kasulatan sila eh. Maraming ebidensya yung kanyang nahiraman, siya po ay ipinakulong. Sa madaling salita, itong kapatiran nating ito, nakulong sa bilangguan. At ang siya'y nakulong sa bilangguan, dinanas niya yung hirap. Mahirap po ang makulong, mga minamahal. Wala kang maayos na tulog, walang maayos na pagkain, walang kapahingahan ang iyong puso't kaisipan. Subalit ang ating Diyos ay napakabait, mga minamahal. Isang araw,
kung saan nakakulong ang ating kabatirang ito, dumating ang mga manggagawa ng mahal na Panginoon, nahayuan po sila doon. At doon, naalala niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran noon. At siya po ay nagpakumbaba, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon, nagsisi, muli siyang namuhay na may kabanalan, namuhay na may kabanalan sa pisikal, lalong higit may kabanalan espiritual, pinamuhay niya talaga, sinunod niya muli. Ano ang nangyari? Nagbunga, mga minamahal. Ano yung naging bunga? Bigla siyang pinatawag at ang sabi sa kanya, ang kaso mo ay dismiss na, malaya ka na. Everybody say amen. Malaya na siya, mga minamahal. Pero ang tanong, paano nangyari yon? Hindi doon nagtapos ang kanyang patotoo. Nung siya'y pinalaya na, nagtaka siya. Paano siya nakalaya? Ang inisip niya na lang, dahil nga siya ay nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon, gumawa ng Diyos ng himala. So nakalaya siya. At pagkalaya niya, unang-una niyang hinanap ang banal na gawain. Nagpatuloy po siyang maglingkod sa mahal na Panginoon. Nagpatuloy at isang araw, nakasalubong niya yung taong nautangan niya at takot na takot yung kapatiran. Natatakot siya at nahihiya siya kasi ang alam niya, hindi pa siya bayad doon sa nautangan niya. Ngayon, ang sabi sa kanya, Brad, halika, huwag kang matakot, kamusta ka na? Nagtataka itong kapatiran, bakit hindi siya sinigawan, hindi siya nagalit sa kanya? Ang laki ng utang niya doon. Ang sinabi pa sa kanya, Brad, kamusta ka na? Sabi nung pinag-utangan niya, Brad, salamat ha, kasi binayaran mo ako ng buo. Nagulat yung kapatiran natin. Ang alam niya, wala siyang matandaan na binayaran niya yung kanyang pagkalaki-laking utang dahil wala naman siyang pambayad. Ang sabi niya, wala po ako natatandaan na binayaran ko kayo. Sabi nung napag-utangan niya, kaya nga inurong ko yung kaso mo eh. Kaya nga nakalaya ka kasi may nagpuntang lalaki doon, may dalang isang bag ng pera, lalaking malaki, nakaputi. Ang sabi, pambayad ng utang mo. Everybody say, praise the Lord! Nagbunga yung kanyang pagbabalik loob sa kabanalan, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2 milyon, mga minamahal, binayaran ng Diyos. Unang-una, pinalaya sa kulungan. Pangalawa, binayaran pa yung kanyang utang. Hindi ba kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay yon? Hindi ba kayang solusyonan ng Diyos yung maliit mong problema? Maaring iba sa atin dito may financial problem, 10,000, 5,000, 20,000. Yung iba sa atin dito may karamdaman, hanggang ngayon hindi pa pinagaling ng Diyos. Hindi ba kayang gawin ng Diyos sa atin ang ginawa ng mahal na Panginoon doon sa ating kapatid na iyon? Ang sikreto, magbalik ka sa tunay na kabanalan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dati-rati, lagi kang napupuspos na banal na presensya ng Diyos, ibalik mo yung init na yan. Hinahanap yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin mga minamahal, lahat tayo dito, bautismado sa tubig sa pangalan ng Jesucristo. Kinakailangan kapag bumubuhos ang banal na presensya ng Diyos, lahat tayo dito, mapa-instrumentalist, mapa-control, mapa-webcast crew, lahat dapat tayo nakakadama ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo, mga minamahal, ay nakapasok sa tinatawag na plano ng Diyos sa ating mga buhay, na siya po ay paglingkuran natin sa espiritu at katotohanan, at yung paglilingkod natin dito, kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag natin sayangin. Sa tuwing tayo ay nasa banal na pananambahan, mga minamahal, isa lang ang goal natin, madama ang matamis at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. So ang kabanalan, hindi lamang sa pananamit, hindi lamang sa ating anyo, ang tunay na kabanalan, when you seek God daily, when you feel His presence day and night, you are longing palagi sa mga presensya ng Diyos. Time to time, nakikipag-ugnayan ka sa mahal na Panginoon. Lagi mong kinakausap ang mahal na Panginoon. Lagi mong inaawitan ang Diyos. Yan ang tunay na kabanalan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo po'y umaawit, mga minamahal, praise God. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon bago po tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Mga minamahal, at bago tayo manalangin, mga minamahal, sa ngayon, yung ating outreach sa San Ildefonso, grabe daw po ang baha, malalim po ang baha, mga minamahal. Isama niyo sa panalangin natin ang ating outreach doon, mga minamahal, na maghimala po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam natin, hindi tayo bibiguin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Ibalik mo yung una mong pag-ibig sa Diyos. Kung paano ka nadarama, napupuspos noon ng banal na presensya. Ibalik mo, kapatid. Hallelujah.
para ikaw ay muli makapasok sa tinatawag na spiritual holiness. Hallelujah! Hallelujah! Puri ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Oh, glory! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Puri ka, mahal na Panginoon. Jesus! Hallelujah! 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! There is Jesus. I walk with you Hallelujah! wherever you go. Through tears and Ibalik mo kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na presensya. Hallelujah! 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 In all of your Huwag kang uuwi na hindi ka napuspag na banal na presensya ng Diyos. Muli ka magbalik sa tinatawag na spiritual holiness. Hallelujah! 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. From the first stanza, mga kapitbahay. Ulitin natin sa first stanza. Hallelujah! Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours. Ibalik mo kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na presensya. Hallelujah!
reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe. Hallelujah. Oh, glory, glory to the name of God. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. I will worship you. I will worship you. I will worship. Sa mga hindi pa nakatama-laban na presensya ng Diyos, magsumamo tayo sa mahal na Panginoon. Ipagkaloob yan ang ating nakilang Diyos, mga minamahal. Bumalik ka sa spiritual na kabanalan. Hallelujah! I will worship. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stand. Jesus, I believe Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Yes, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na pangungusap. Hallelujah. Patawarin mo kami. O minsan, kami nakakalimot sa iyo, mahal na Panginoon. Kung minsan namin na pagbibigyan ng aming mga kainan. Forgive us, O God! Hallelujah. Ibalik mo kami sa iyong banal na presensya, O Diyos. Walang saysay ang aming buhay kung hindi ka namin kapiling sa aming paglilingkod. Hallelujah! 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 Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Napakarami namin pagkukulang sa'yo. Kasalanang nagagawa. Ulit, hindi mo kami binibigo. Kaya marapat-dapat ka lamang paburihan, O Diyos. Marapat-dapat ka lamang sambahin ang iyong mga anak. Hallelujah! 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 Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, mahal Panginoon, dalangin, beloved, as panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon.
Ibalik mo ang ningas ng aming pag-ibig sa iyo. Ibalik mo ang init ng aming paglilingkod sa iyo. Hanggang sa ulit muli mo pagbabalik, mahal na Panginoon. Datnan mo kami lahat. Lahat kami mainit na naglilingkod sa iyo. Pangawakan mo kami dahil kung kami, mahal na Panginoon, mahina kami. Mahina kami, balit ikaw ay malakas, O Diyos. Kaya kailangan namin ang iyong kalinga, ang iyong pag-ibig at kapangyarihan sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tulungan mo ang bawat mga anak mo, mahal na Panginoon, na makasunod sa tinatawag na spiritual holiness, ipamuhay ang spiritual na kabanalan, kalugod-lugod sa iyong panalaharapan. Mahal na Panginoon, dalangin din namin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga oras na ito, ang aming outreach sa dako ng San Ildefonso, Bulacan, na ngayon, mahal na Panginoon, ay binabaha. Alam namin, mahal na Panginoon, sa gitna ng baha at bagyo, ikaw ang makapangyarihan Diyos! Hallelujah! Alam namin na hindi mo pababayaan ang iyong mananagawain sa dakong lugar na iyon. Sa ulit panalangin namin, minamahal ginagawa ng pastor. In the name of Jesus, we claim victory. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay dumako sa ating mga pangailangan. Ipato isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan na tayo may mga karamdamang nararamdaman. Isipin natin, ang propeta ng Diyos ang nalangin sa atin. At pagkatapos natin mapalaya sa mga karamdaman, itaas ang dalawang kamay, palayasin natin ang ating mga problema, mga pagsubok, mga kahinaan, o mga hadlang sa ating mga dalangin. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Dahil mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, ulit na Beloved Pastor, sama-sama naming sinasway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, karamdaman, ubat sipon, trangkaso, negativity, cancer, leukemia, high blood, low blood, migraine, COVID-19, cast out. In the name of Jesus, be healed. In the mighty name of Jesus, lumayas kayo sa mga kapatid. Pangalan ni Jesus, demonyo ng baha, sa sanili mo sa Bulacan, lumayas ka, cast out. In Jesus' name, maghimala ka mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, problema, pagsubok, kahirapan, hadlang sa mga panalangin, pagkalilangan, panlupaybay, cast out. In the name of Jesus, lumayas kayo lahat, sa mga kapatid. Pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bilang tanda po mga minamahal ng ating pagtatagumpay sa ating malagawain sa araw ito, sabay-sabay tayong sumigaw na malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng kapurihan, pagluwal at pagsamatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, mga minamahal. Bago tayo dumako sa ating pong sa ating closing prayer, tayo po ay darako sa ating announcement, mga minamahal. Ang ating pong pananagawain, ang nasusunod ay ang ating Friday overnight service. Magsimula po ng alas 10 ng gabi, dito sa Dako ng Baliwag. Matapos yan ng alas 4 ng hapon, na madaling araw ng Sabado. Mga minamahal, medyo tag-ulan na po ngayon. So, ang gagawin po natin mga minamahal, lalo na't yung mga nagko-commute po at dadalo ng overnight, medyo mahirap yan, mga minamahal. Gawin natin, kung kaya natin dumating na mas maaga, mga minamahal, dumating tayo na maaga, huwag natin kalimutan magdala ng payong, magdala ng tsinelas kung kinakailangan, mga minamahal. Para sa ganoon, hindi po tayo mahirapan sa ating pagbiyahe, mga minamahal. Para naman doon sa mga nagmamaneho, may mga sasakyan, ingat po tayo sa pagmamaneho dahil madulas po ang mga kalsada ngayon, madilim ang mga daan, mga minamahal. Praise God. At sa araw ng linggo, mga minamahal, ang ating balagawain, dito sa Dako ng Baliwag, alas 9 po ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon. Gayon din sa balagawain natin sa Dako ng San Ildefonso, alas 10 ng umaga, matapos ng alas 3 ng hapon. At sa Candaba, kung loobin na po, sa linggo ay mayroon na. Magsimula po doon ng alas 10 ng umaga, matapos ng alas 3 ng hapon po. At ang ating live streaming, tuloy-tuloy po yan sa mga aming po mga pinagpalang mga kapatiran na nanonood sa aming live stream dito sa Dako ng Baliwag. God bless you so much po. Pagpalain kay lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala naman pong karagdagan sa ating mga mahalagang announcement, tayo po idarako ng mga minamahal sa ating closing prayer. Kung handa na po ang ating mahal na kapatid, praise the Lord, Brother Romy Villamor, siya po ang manalangin sa ating pagtatapos. Praise God. God bless you. David Mark Noel, preacher. Hallelujah. Bubode kayo ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin ng aming beloved evangelist, Wildy Estrada Alameda. Mahal Panginoon, the end-time prophet of God. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa tagumpay na pinagkalam mo sa amin. Sa araw na ito, mahal Panginoon, hallelujah.
Sa mga buhay na hallelujah, buhay na patotoo. Sa mga hallelujah, sa mga makalangit na awitin na yung nalangisan, mahal po yun, sa joyful song. Hallelujah, sa solemn song, sa mga buhay na patotoo, sa pagbibigay, hallelujah, sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mahal po noon. At sa pagkilos mo, mahal po noon, ng Banal Espiritu na siyang kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo, mahal po noon. Hallelujah. At sa banal na salita, mahal po noon, ng kabanalan, na kung wala yan, ay hindi ka namin makita, mahal po noon. Maraming salamat po, mahal po noon. Hallelujah. Sa banal na salita, na yung pinagkaloob mo sa amin, mahal po noon, ang kabanalan na higit sa lahat, napakahalaga, mahal po noon. Hallelujah. Sa aming paglilingkod sa iyo. Hallelujah. At sa pong ito, mahal po noon, kung paano mo kami iningatan, ganun po, balik mo kami sa aming kanyang tahanan na ligtas. Ngunit kasama ng iyong kapangyarihan ng pag-iingat, mahal po noon. Hallelujah. Itong aking samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen. God bless you po mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Meron po tayong lay hands sa mga lives mo.